Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Elmer B. Hugalbot. Isinare lang niya ang isang post ng Masang Pilipino. Ganitong nakalagay. Senator Pangilinan, bumuo ng task force upang tugunan ang epekto ng krisis sa Middle East. Kaya sabi ni Elmer Hugalbot, nagmura siya, PI. Ang daming presidente sa Pilipinas. Dahil meron ng crisis committee. Uplift ang tawag, yun ang palasyo. Yung para tugunan ng krisis sa Middle East, uplift. Meaning, unified package for livelihood, industry, food, ano yung T, transportation. So, puros ayuda ito. Ayuda, itong uplift. Kaya mayroong Cardinal David ba yun? Na dismaya siya sa tugon ng gobyerno. Na kasi puros, this government can do better, sana. Puros lang ayuda. Tapos, ikumpara nyo sa, may nabasa akong post, nag-release, bago lang release ang DBM, around 24, 23 billion release. Okay. So, ang more than 2 billion, ayuda sa langis sa krisis. Yung more than 21 or 22 billion, release para sa DPWH. Wala, DPWH. At may nagsabi na baka ito na yung release sa DPWH, baka ito na di umano, opinion lang ito. Baka ito na yung padulas sa mga pipirma sa impeachment ni BP Sara. Kasi ang laki ni-release sa DPWH. Samantala, kakaunti yung 2 billion lang sa ayuda nationwide. Anyway, to me, it's just a duplication of function. Ano naman tong task force ni, binasa ko, nag-research ako, parang task force ito, tinawag ni Angara, ni Pangilinan na Agri-Agra. Ang layunin is, para daw i-monitor. Monitor parang DOE, nagmo-monitor lang, walang magawa sa pagtaas ng presyo. Ito namang task force ni Pangilinan, tinawag niya lahat ang mga ahensya, iba't ibang ahensya, committee nga para i-monitor daw ang presyo ng bigas, ang isda, ang itlog, yung basically pagkain. Dahil siya ang chairman sa Committee on Agriculture sa Senado. Ang tanong, mapipigilan ba nila ang pagtaas ng presyo ng bilihin? Kasi ang trabaho din nila mag-monitor. No way. Hindi yung mapipigilan. Once na tumaas ang presyo ng fuel, lahat yan tataas. Kaya good luck dito sa task force, Pangilinan, monitoring of prices. Pigilan, hindi nyo yan mapipigilan. Para daw to assure the supply, hindi tayo maubusan ng pagkain. Kailan ba yon? Nung Sabado, kahapon, punta ako sa merkado, magbili ng isda. Nako, kakaunti. Yung dati, kasi pumunta ako sa Bagsakan, yung fish landing dito sa amin. Daming isda. Kahapon, halos walang isda. Bakit? Apektado sa krisis sa langis. So, tumaas na yung presyo, kakaunti ang mabili. So, nandun lang available yung mga isda na galing sa fish pond, kagaya ng tilapia at bangus. Agawan ang mga tao. Kasi presko, medyo mura-mura pa ng kaunti compared sa iba. Kaya doon na lang din ako bumili sa tilapia. Talagang tinghirap. Get ready, mga kaibigan. Itong ganitong mga pangyayari, maalala ko, nakalagay sa Biblia yung tinanong ang Panginoong Hesus, ano yung sinyalis ng kanyang ikalawang pagbabalik. Nabanggit niya nito. There will be wars, rumors of wars, may mga tigutom.
Famine. Oh, bakit magkakaroon ng famine? Dahil sa mataas na presyo at saka lack of supply. Dahil yan na, interconnected na yan yung giyera. Padami ng giyera. So itong giyera na ito, sa nakikita ko, magtatagal. I don't know how long. Kaya let's brace ourselves. Humanda tayo. Physically, emotionally, and spiritually. Physically, financially pala. I don't know how. Nalampasan natin ang pandemic. Sana malampasan din natin ito. Kailang ang tanong, ayaw mag-give up ang Iran, palaban ang Iran. Kasi may mga demands ang US. Ito ang mga demands namin. Para mag-ceasefire na tayo. Para hindi na kami atake. Ayaw naman ng Iran, palaban ang Iran. Di tuloy ang atake ng US. So, wala pa. Kaya again, these are signs of the second coming of our Lord Jesus Christ. Domingo Pasko ngayon, araw ng pagkabuhay. Ang pagbabalik ng Panginoon is, we do not know, anytime, now. Kung ngayong araw o bukas ng pagbabalik ng Panginoon, are you ready? Kasi ang pagbabalik niya is, ililigtas niya yung talagang kanya. Magkakaroon ng rapture na tinatawag. Bigla na lang mawawala ang mga tao. Kaya lang may maiwan. Ang maiwan, yun, mag-undergo ng 666, yung hardship. So, are you ready? Yan ang tanong. Paano maging ready? Tanggapin mo lang ang good news ng Panginoong Hesus. Yung gospel. ABC ka lang. A, accept that you are a sinner. B, believe. Paniwalaan na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And C, commit or surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. That's the only way to be ready sa second coming ng ating Panginoong Hesus. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.